Mabuhay! Viva General Lucero! Pangkat Jeronimo! Jerly Bon, para pangkat Jeronimo. Jacob Gacula, para pangkat Jeronimo. Kyle Manuel Ordinado, para pangkat Jeronimo. Maria Elena Carique para pangkat Jeronimo. Jaisal Ebao para pangkat Jeronimo. May Fidakan para pangkat Jeronimo. Ana Marie Isla para pangkat Jeronimo. Regina Rizano para pangkat Jeronimo. Julita May Osman para pangkat Jeronimo. Pangkat Jeronimo! Viva General Lucero Jeronimo! Hello everyone! Nagbabalik ang inyong only friend. Only friend na maibubog ang mabahong hininga. Ay! My gosh! Oh my God. I'm so sorry. Siyempre dapat may maibubog ang bagong kaalaman. Together with my barkadas. Yes! Nagbabalik kami para magpresenta ng napakagandang kaalaman today. Yes! Totoo yan! General, Katipunero, Pilipino, Revolusyonaryo at Bayani. Lucero Jeronimo E. Imaya o mas kilala sa tawag na General Lucero Jeronimo. Isang katipunerong lumaban ng paulit-ulit para sa bayan. Ngayon, mas kilalanin natin kung sino nga ba General Lucero Jeronimo. Sino nga ba General Lucero Jeronimo? Ano nga ba ang naidulot na General Lucero Jeronimo sa ating bayan? August 27, 1855, isinilang si Licerio Jeronimo, na kalinaunan ay naging katipunero at general sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Bilang isang general sa Katipunan, si Licerio ay naging parte ng kaliwat kanang digmaan. Mula sa panahon ng mga Kastila, mapahanggang panahon ng mga Amerikano, na kung saan siya ay kinilala ng mga nakararami. December 19, 1899, naganap ang Battle of San Mateo sa isang probinsya ng Manila, na ngayon ay parte na ng Montalban. Naganap ang digmaan sa pagitan ng mga sandatahang Amerikano na pinamunuan ni Henry Ware Lawton, laban sa sandatahang mga Pilipino na pinamunuan naman ni General Licerio Jeronimo. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Barangay Jeronimo patungo sa kanilang barangay hall upang ma-interview o makausap ang kanilang kapitan na si Kapitan Norman Tabugan. Unang tanong, maaari niyo bang ipakilala ang Barangay Jeronimo sa amin? Ayon kay SK Chairperson Valdez ng Barangay Jeronimo, ang Barangay Jeronimo ay pumapangalawa sa pinakamaliit na barangay dito sa ating munisipalidad ng Rodriguez, Rizal. Gayon din, ipinagmamalaki ng Barangay Jeronimo ang General Licerio Jeronimo Memorial High School na kauna-unahang pampublikong sekundarya dito sa ating munisipalidad ng Rodriguez, Rizal. Pangalawang katanungan, sino si General Licerio Jeronimo? Sumunod namang ipinakilala sa atin si General Licerio Jeronimo ng kanilang punong barangay na si Kapitan Norman Tabugan, kung saan ay itinalakay nila na si General Licerio Jeronimo ang siyang pumuksa sa isang US Army officer na si Henry Ware Lawton, na sinabing may pinakamataas na posisyon sa sandatahan ng mga Amerikanong napuksa dito sa Pilipinas. Bilang kapitan ng Barangay Jeronimo, anong magiging plano o mga proyekto ninyo para mas makilala si General Licerio Jeronimo? At ayon naman sa kapitan ng Barangay Jeronimo na si Kapitan Tabugan, na sa bawat proyektong kanilang gagawin ay maglalagay sila ng logo na magpapakita ng tanda upang maalala si General Licerio Jeronimo. At ang mga proyektong kanilang gagawin ay kanilang tatawaging The General. Hello! Andito kami ngayon sa Barangay Jeronimo kung saan mag-i-interview kami ng ilang tao patungkol kay General Licerio Jeronimo. Arat na! Hello, what's up? Andito tayo ngayon sa Barangay Jeronimo kung saan mag-i-interview tayo ng grupo ng kabataan o estudyante. Ayan, sila ate. Ate, dito kayo. Huwag na kayo maya. Ayan ate, may tanong lang ako.
General Licerio Geronimo? Ano masasabi niyo sa kanya? Siyang magaling na. Magaling siya sa amin. Naisa po din siya sa KKK na member. Okay, napakagaling, no? So, ayan, maraming salamat ate. Maraming salamat po. Yan daw ang nakapatay doon sa torre na saan na kayo sa doon sa ang DTI sniper. Kaya yun ang ano yun talagang hindi hanggang kami mga high school ano yun So, hello guys! Ako po pala si Chilito May Piato Sosman. So, ngayon ay interview natin si Professor Rocky Victoria tungkol kay General Licerio Geronimo. Ano po ang rason kung bakit si General Licerio Geronimo ang napili ninyo? Bakit hindi si Amang Rodriguez or hindi ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? So, isa sa reason no, kung bakit gusto mong aralin yung buhay ni Geronimo. No? Una sa lahat ay siya ay lokal na nanirahan dito sa ating bayan. No? Kung kaya magandang makilala natin locally yung ating mga bayani dito. At ano yung mga naging contribution nila no, sa ating kasaysayan at paano tayo umundad no, bilang sa kasalukuyang danas sa ating bilang sa mga. We all know po na si General Licerio Geronimo is one of the many unsung heroes here in our country. What do you say about it? Aming mga bayani na nalimot na no, sa ating kasaysayan. No? Isa dyan si General Geronimo sapagkat ay siguro ito na rin ay sa paglipas ng panahon, maraming mga Pilipino mas abala sa ibang bagay or sa mga ibang gawain tulad ng mga personal nilang gawain. Kung kaya hindi natin nabibigyang pansin yung mga ating mga lokal na bayani. So, sa bisa ng Proclamation 234 no, ni dating Pangulong Ramos, no, binibigyan pansin dito no, dapat butiktain natin no, ang kapanganakan ni General Licerio Geronimo at ang kanyang mga ambag no, sa ating kasaysayan. So, bilang taga Montalban, no, isang national, isang pride yun, isang karangalan natin no, na makilala yung ating lokal na bayani dito. At ang kanyang mga naging ambag, no, paano tayo lumaya sa panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Amerikano. Para sa inyo po, sir, ano po bang dapat na malaman ng mga tao tungkol kay General Licerio Geronimo? Maraming bagay na pwede tayong matutunan dito sa buhay ni Geronimo. No? Nakita natin dito yung kanyang pagiging matiisin. No? Sa kabila ng wala namang kapalit kasi, no? Yung panahon ng revolusyon, yung kanilang pakikibaka, wala naman sahod yan eh. No? Talagang lumaban sila no? ng dugo at pawis ang kapalit. No? Ito naman ay kasalukuyan natin dinadanas, no? Yung kalayaang ipinaglaban nila. So, interesting no na dapat ay bilang isang lokal dito ay makilala natin ang bag niya, especially doon sa tinatawag nating Battle of San Mateo, no, kung saan napatay ng kanyang pangkat no ang tinatawag na si General Henry Berlotto, isa sa pinakamataas na Amerikanong general ng panahon na yon. Siya siyang major general. So in short, siya yung pinakamataas na casualty during at that time. So isang karangalan yun. Namapatay siya ng mga pangkat ng mga Pilipino. Kasi napakita natin kahit limitado yung kanilang mga armas, kagamitan ng panahon na yun, ay ang mga Pilipino ay handang ibuwis yung kanilang buhay para sa ating kalayaan o sa nilalais nating kaayusan o kapayapaan. Ayun lamang po, maraming salamat Sir Rocky Victoria sa paglaan ng oras at pagbahagi ng kaalaman patungkol kay General Licerio Geronimo.